Isang taon matapos dalhin sa International Criminal Court o ICC Detention Facility si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa rin humuhupa ang tensyon at galit ng ilang residente sa Davao City laban sa Administrasyong Marcos. Sa gitna ng isang special mass, nagbabala si Vice Presidente Sara Duterte na hindi lamang mga Davaoenyo ang may mabigat na sentimiento sa nangyari. Si MJ Mondihar sa report live mula sa Davao City. MJ, may gabi. Prince, mayong gabi, gikan diri sa Davao City Hall. Tama ka dyan, kanya-kanya nga ng komento ang ating mga kababayan, pero nagkakaisa sila sa mensahe ng pagkadismaya at galit sa Administrasyong Marcos sa sinapit ni former President Rodrigo Duterte. Ano masasabi mo kay President Marcos Jr. na sa panahon niya, termino niya, step down, go to hell. Galit pa rin ang ilang residente ng Davao City isang taon matapos ipadala ng Marcos Jr. administration si former Philippine President Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague. Stupido sa kasos mo na lang wala na ko'y wala siya measures ganing karon kung sa'y problema na to karon nagtawag nagtaas na ang presyo sa gasolina pati diesel, so ang domino effect grabe na gid kayo. Lahat ng residente na kausap ng SMNA News pare-pareho ang sinasabi, lahat pagkundina kay Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, naiya ka naman. Yung ginawa mo, hindi ka katanggap-tanggap sa mga Pilipino. Punong-puno naman ang San Pedro Cathedral dito sa Davao City sa isang special na misa para sa dating Pangulo. Dinalohan naman ito ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Vice Presidente, hindi lamang mga taga-Davao ang galit sa Pangulo. Hindi lang mga Davaoenos, mga Pilipino, galit sa nangyari. Pag-kidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction. Patuloy naman ang legal battle ngayon sa ICC sa hangaring mapauwi sa Pilipinas ang dating presidente. Ayon kay VP Sara, hanggat hindi napapauwi ang dating Pangulong Digong ay hindi huhupa ang galit ng masa. Galit ang mga tao, isang taon na sila galit at hindi pa yung galit hanggang hindi mabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo. Sunod-sunod ang mga aktibidad dito sa Davao ngayong buwan ng Marso, kaugnay na paparating na 81st birthday celebration ng dating Pangulo sa March 28. Mensahe naman ng Vice Presidente sa masang Pilipino. Nagpapasalamat kami sa kanilang pagdarasal para sa kanyang kalayaan at maayos na pag-uwi dito sa ating bayan. Prince, kinisyon naman ng Vice Presidente ang kawalan ng resulta ng investigasyon ngayon sa korupsyon sa flood control. Dahil nga walang resulta, yan din ang inaasahan niya. Walang resulta sa mga problema ngayon, epekto ngayon ng krisis sa Middle East sa pang-araw-araw ng buhay ng mga Pilipino, lalo na sa supply ng langis. Wala pang pahayag o reaksyon ng Malacanang sa mga tinulan ngayong araw ng Vice President. Sa kasagsagan ngayon ng selebrasyon ng Araw ng Davao, magkakaroon ng espesyal na mga aktibidad sa mismong kaarawan ni former President Duterte ngayong March 28 dito sa syudad. Gikan diri sa Davao City Hall para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, MJ Mondihar.